Unahin na muna natin na kagagaling nga ni Kai Sotto sa isang major injury at nakita ng Koshigaya Alphas na pwede na siyang maglaro at hindi na nga rin sila makapaghihintay pa na gamitin ng ating big man na si Kai Sotto dahil malaki rin ang kontrata niya sa team ng Koshigaya Alphas. Tapos talaga namang inalagaan pa nila noong nagpapagaling pa lamang siya, kaya sila talaga ang may right sa kanilang manlalaro at heto na nga, binagsakan na nga ng ESPN PH ng malaking update ang mga Gilas fans at ang matinding update nila tungkol kay Kai Sotto ay galing sa East West Private. Ang isa pa nakasama ni Kai Sotto sa kanyang karera sa basketball, nagbibigay ng guidance at isa sa nagmamanage na rin kay Kai. Base sa nababasa natin na impormasyon, maliban nga sa Wasserman na siya namang tumutulong kay Kai na nagkahandala sa NBA aspiration niya at international career, mabigat nga ang update ng EWP dahil na rin sa talaga namang kung sila ang nagsalita wala tayong magagawa, pero naiintindihan naman natin kagagaling lang ni Kai sa injury, matagal na hindi naglaro para sa kanyang team na Koshigaya Alphas na malaki rin ang bayad sa kanya. Tuloy-tuloy ang laro ni Kai sa Japan B1 B-League, pero ngayong FIBA break ng mga liga dito sa Asia para kay Kai Sotto naman ay gagamitin niya ito para makapagpahinga. Ito ang desisyon ng kanyang handler na East West Private at ayos lang naman ito para sa atin sa ngayon bilang pagbibigay na nga rin ng konsiderasyon sa ating manlalaro at para naman sa mga bashers ni Kai Sotto, gagamitin nila ito para i-bash nga si Kai, kaya nga sila tinawag na bashers ni Kai Sotto. Dito na papasok ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Gilas ng isang local na Ange Kouame. Target ni Ange Kouame na mabigyan ng local status ng FIBA para makapaglaro siya sa Gilas team bilang isang local at hindi nga bilang isang naturalized player. Gagawa ng hakbang si Ange Kouame kapag nakumpleto na niya ang 10 years residency dito sa Pilipinas ngayong taon at may ilang buwan pa nga ang kailangan na hintayin ni Ange Kouame kung ibabase natin sa mga nauna ng update na lumabas tungkol sa posibleng pagiging local player niya para sa Gilas team. Malakas ang Ange Kouame Junmar sa Asian Games, solid ang ipinakita nilang laro sa kompetisyon na ito, talo ang Iran, Jordan at China, mga kilalang malalakas na team sa Asian Games. Posible na matapatan nga ni Ange Kouame ang impact na naibibigay ni Kai Sotto sa Gilas at kung Ange at Kai combo naman kapag pareho silang healthy at naglaro para sa Gilas ay maganda nga rin ito, malakas-lakas na combo para sa Gilas team. Kapag nagkataon, nagsalita na nga ang East West Private tungkol kay Kai Sotto at kung ibabase natin dito ay walang Kai ang Gilas sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Gagamitin ni Kai ang panahon na ito para sa mas mahabang pahinga bago nga ulit ang laro nila sa Japan B1 B-League na magbabalik kaagad pagkatapos ng FIBA World Cup Asian Qualifiers second window. Alam natin na maraming mga fans ang masasayangan lalong-lalo na nga at home court natin, pero ang maganda naman dito ay mas makakapagpahinga si Kai, mas makasisigurado tayo na magiging healthy ang ating big man na si Kai sa susunod na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Buhay na buhay pa nga rin kasi ang Koshigaya Alphas sa Japan B1. Mahaba-haba pa ang season, may oras pa sila para makahabol sa panalo at may chance sila na gawin ito kapag kompleto ang kanilang lineup kasama itong si Kai, kaya naman binibigay nga rin ni Kai ang kanyang magagawa para sa kanyang team na Koshigaya Alphas. At alam naman natin na matagal nga rin na hindi nakapaglaro si Kai para sa kanyang team sa Japan B1 dahil sa haba ng oras na kinailangan para siya nga ay makarecover. Malakas pa naman ang AG Eto Junmar QMB sa loob ng paint. Hindi nga lang nila nagagawa ang nagagawa ni Kai Sotto, yung nagpapalipad ng bola sa depensa, butata inaabot ng mga kalaban. Hindi nga rin lang nila kasing tangkad si Kai, maging yung madali ang alley-oop play ni Kai ay iba pa rin talaga. Kung Kai Sotto ang gumagawa, mas madali at mas mahirap madepensahan. Hindi man katulad ng ibang Gilas big si Kai, pero may kakayahan pa rin sila para makapagbigay ng magandang laro at bumaba man ang chance natin na manalo laban sa team ng New Zealand at Australia dahil walang Kai Sotto. Ang Gilas, ang maganda naman dito ay hindi ito nawawala. Buhay na buhay pa rin ang posibilidad na tayo nga ay maka-upset win laban sa dalawang powerhouse teams na makakalaban natin sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers.